Bangon. Sa bawat pagkadapa, may pagkakataon tayong bumangon muli. Hindi pa tapos ang laban, bagong simula ito. Ang bawat araw ay isang bagong pagkakataon. Naalala mo pa ba yung unang bagsak mo? Yung unang beses na naramdaman mong parang wala ng pag-asa? Yung sakit, yung pagdududa sa sarili, yung takot na baka hindi ka na makabangon. Lahat tayo ay dumaan sa ganyang pakiramdam. Pareho tayo, naranasan ko na rin yan. Lahat tayo may pinagdaanan. Lahat tayo may kinatatakutan. Pero tandaan mo, hindi ka nag-iisa. Pero alam mo ba kung ano ang mas nakakatakot? Ang hindi natin sinusubukan ulit. Ang hindi natin binibigyan ng pagkakataon ng sarili na magtagumpay. Isipin mo na lang, parang natisod ka lang sa daan. Masakit, oo. Pero hindi ibig sabihin nun, titigil ka na sa paglalakad. Tatayo tayo. Ayusin ang sarili. At mas mag-iingat sa susunod. Ganun din sa negosyo. Ang bawat pagkakamali ay isang aral. Hindi porket nalugi ka, tapos na ang lahat. Ang bawat pagkatalo ay isang hakbang patungo sa tagumpay. Isipin mo, bagong simula ito. Isang bagong kabanata sa iyong kwento. Panibagong pagkataon para matuto at mas lumago. Kaya wag kang susuko. Tayo, babangon tayo. Magkasama. Sa bawat hakbang, sa bawat pagsubok, tayo'y magtatagumpay. Bago tayo magpatuloy sa pagbangon, alamin muna natin kung bakit tayo nadapa. Mahalaga ang pag-unawa sa mga dahilan ng ating pagkatalo upang maiwasan natin itong maulit sa hinaharap. Mahirap man, kailangan nating harapin ang katotohanan. Ang pag-amin sa ating mga pagkukulang ay unang hakbang sa pagbangon. Baka naman kulang sa plano. Ang tamang pagpaplano ay susi sa tagumpay ng anumang negosyo. Kailangan nating pag-isipan ang bawat hakbang at maghanda para sa mga posibleng balakid. O kaya naman, masyado tayong nagpadala sa agos ng kompetisyon. Minsan, sa sobrang pagtuon sa ating mga kakumpetensya, nakakalimutan natin ang ating sariling direksyon. Maraming dahilan kung bakit nalulugi ang isang negosyo. Pwedeng mahina ang marketing, hindi maganda ang serbisyo, o kaya naman, mataas ang presyo ng produkto. Ang mga ito ay ilan lamang sa mga posibleng dahilan. Ang mataas na presyo ng produkto ay maaring magdulot ng paglayo ng mga customer. Kailangan nating balansehin ang kalidad at presyo upang maging kaakit-akit sa merkado. Pero alam mo ba kung ano ang pinakamalaking dahilan? Ang hindi pakikinig sa market. Ang hindi pag-alam sa pangangailangan ng ating mga customer ay isang malaking pagkakamali. Ang hindi pakikinig sa market ay nagdudulot ng pagkabigo. Kapag hindi natin alam kung ano ang gusto ng mga tao, mahihirapan tayong magbenta. Ang feedback mula sa mga customer ay mahalaga. Kapag hindi natin alam kung ano ang gusto ng mga tao, mahihirapan tayong magbenta. Kailangan nating maging sensitibo sa kanilang mga pangangailangan at kagustuhan. Kaya importante na maging bukas tayo sa feedback. Magtanong sa mga customer, alamin ang kanilang mga opinyon at suhestyon upang mapabuti ang ating serbisyo. Alamin kung ano ang kailangan nila at kung paano pa natin mapapabuti ang ating serbisyo. Ang patuloy na pag-unlad ay nakasalalay sa ating kakayahang makinig at umangkop. Huwag nating isipin na perfect na tayo. Lagi tayong may matututunan. Ang bawat karanasan ay isang pagkakataon upang maging mas mahusay. At sa bawat aral na makukuha natin, mas tumitibay tayo at mas handa sa mga susunod na hamon. Ang bawat pagkatalo ay isang hakbang patungo sa tagumpay kung tayo ay matututo mula rito. Madaling sabihin na huwag kang susuko, pero paano nga ba? Lalo na kung parang guguho na ang mundo mo dahil sa pagkalugi. Dito pumapasok ang lakas ng mindset. Isipin mo, mas malakas pa rin ang utak natin kaysa sa kahit anong problema. Kapag positibo ang pananaw natin sa buhay, mas makakayanan natin ang mga pagsubok. Huwag mong hayaan na kainin ka ng takot at pangamba. Tandaan mo, lahat ng bagay ay may solusyon. Kailangan mo lang hanapin at maniwala na kaya mo. Alam kong masakit alalahanin ang mga pagkakamali natin sa negosyo. Pero maniwala ka, dito tayo matututo. Ang bawat pagkakamali ay isang aral na dapat nating pahalagahan. Isipin mo na lang parang exam yan na hindi ka nakapag-aral. Siyempre, bagsak ka. Pero hindi ibig sabihin nun, hindi ka na mag-aaral ulit. Sa susunod, alam mo na ang gagawin mo, mag-aaral ka ng mabuti para pumasa. Ganon din sa negosyo. Alamin natin kung saan tayo nagkamali. Ilista natin ang mga aral na natutunan natin at gamitin natin ang mga yon para mas maging matagumpay tayo sa susunod. Huwag matakot magkamali. Ang mahalaga, matuto tayo sa mga pagkakamali natin. Balik sa basics, pagbuo ulit ng business plan.
Ngayong alam na natin ang mga dahilan ng pagkalugi at natuto na tayo sa ating mga pagkakamali, oras na para magplano ulit. Balikan natin ang ating business plan. Tama ba ang target market natin? Epektibo ba ang marketing strategy natin? Malakas ba ang online presence natin? Kung hindi, oras na para mag-adjust. Maging flexible tayo sa mga pagbabago sa paligid natin. Mag-isip ng mga bagong paraan para maabot ang ating target market. Huwag tayong matakot mag-experiment. Minsan, sa mga hindi inaasahang bagay natin, natutuklasan ang mga pinakamagandang oportunidad. Tulong. Humingi ng payo at suporta. Alam kong mahirap mag-isa. Lalo na kung pakiramdam mo, lugmok na lugmok ka na. Kaya naman, huwag kang mahiyang humingi ng tulong. Maraming tao ang handang tumulong sa'yo. Ang pamilya mo, mga kaibigan mo, at maging ang mga kapwa mo negosyante. Sumali sa mga business groups. Mag-attend ng mga seminars at workshops. Makinig sa mga kwento ng mga taong nakaranas na rin ng pagkalugi at matagumpay na nakabangon. Tandaan mo, hindi ka nag-iisa sa laban na to. Maraming tao ang handang sumuporta at tumulong sa'yo. Bumangon ng mas malakas, gawing inspirasyon ang pagkabigo. Ang pagkalugi ay hindi katapusan ng mundo. Sa katunayan, maaari pa nga itong maging simula ng isang mas magandang kabanata sa buhay mo. Gamitin mo ang karanasan na to para mas maging matatag at determinado. Isipin mo na lang, mas kilala mo na ang sarili mo ngayon. Alam mo na ang mga dapat at hindi dapat gawin. Mas handa ka na sa mga susunod na hamon. Mas malakas ka na, mas matapang ka na, at higit sa lahat, mas matalino ka na. Kwento ng tagumpay, inspirasyon mula sa mga nakabangon. Sa bawat tagumpay, may kwento ng pagsubok at pagbangon. Alam mo ba na marami sa mga kilala nating negosyante ngayon ay nakaranas din ng pagkalugi? Hindi madali ang daan patungo sa tagumpay at marami sa kanila ang dumaan sa matitinding hamon. Si Henry C., founder ng SM, ay nagsimula sa isang maliit na shoe store na nasunog. Isipin mo, lahat ng pinaghirapan niya ay nawala sa isang iglap. Pero imbis na sumuko, itinayo niya ulit ang negosyo at mas pinagbuti pa. Ginamit niya ang karanasan bilang aral at inspirasyon para mas maging matagumpay. Si Socorro Ramos, founder ng National Bookstore, ay nawalan ng lahat noong World War II. Ang kanyang negosyo ay nawasak at kinailangan niyang magsimula muli mula sa wala. Pero hindi siya nawalan ng pag-asa. Sa halip, ginamit niya ang kanyang determinasyon at sipag upang muling itayo ang kanyang negosyo. Nagsimula ulit siya sa wala at ngayon, isa na ang National Bookstore sa pinakamalaking bookstore chain sa Pilipinas. Ang kanyang kwento ay inspirasyon sa marami. Ang mga kwento nila ay patunay na kaya nating malagpasan ang kahit anong pagsubok. Ang kanilang tagumpay ay bunga ng kanilang tiyaga, determinasyon at hindi pagsuko. Ang mahalaga, hindi tayo sumusuko at patuloy tayong lumalaban. Sa bawat pagkatalo, may pagkakataon tayong bumangon at magtagumpay. Ang mga kwento nila ay nagsisilbing gabay at inspirasyon sa ating lahat. Kapit lang, ang paglalakbay mo patungo sa tagumpay ay nagsisimula ngayon. Wala akong magic formula para maging successful ka sa negosyo. Pero isa lang ang masasabi ko, kapit lang. Huwag kang bibitaw sa pangarap mo, matuto ka sa mga pagkakamali mo, at higit sa lahat, maniwala ka sa sarili mo. Tandaan mo, ang pagkalugi ay hindi katapusan. Ito ay simula ng isang mas magandang simula. Kaya tara na, simulan na natin ang pagbangon. Huwag kalimutang mag-like, comment and subscribe.